Ano ang gagawin natin dito? Mag-Caribbean cruise ba tayo? Hindi. Sa Batanes lang tayo pupunta. Sa mga ganitong panahon karaniwang nagpapakita ang mga humpback whales doon. Whales? Maghahabol tayo sa mga balyena? Ang galing. Makakakita na ako ng mga kamag-anak ni Mabidi. Bigla siyang na-excite. Pati na rin sina Free Willy 1, 2 and 3. Natatawang inutusan na nitong 3 crew na maghanda na sa pag-alis. Agad na pumesto siya sa upper deck upang langhapin ang malansang amoy ng dagat. This isn't a good place to breathe in some air. Wika ni Maverick nang sunduin siya nito. Oo nga. Sumampa siya sa isang baitang sa steel bars na nagsisilbing hagdanan ng yate. Tumingin siya sa ibaba. Masasagip mo kaya agad ako kapag nahulog ako rito, Maverick? Depende. Magpatihulog ka muna. Saka ko pag-iisipan kung sasagapin ba kita o hindi. Isang lalaki ang nasa tansya niya na nasa early 20s ang edad ang lumapit sa kanila. Maverick, may tawag ka sa radyo. Galing sa headquarters. Okay. Hinawakan siya nito sa kamay upang ilayo sa steel bar na kinatatayuan niya. Lara, this is Ben, my apprentice. Ben, this is Lara, my wife. Akala ko dalaga. Natatawang wika ni Ben. Liligawan ko sana. Nang abutin nito ang kamay niya, ay humarang si Maverick at ipinakita rito ang kamay niya. Nakikita mo bang singsing na iyan? That means back off, buddy. Okay. Natatawang itanaas pa ni Ben ang mga kamay tanda ng pagsuko. Nawala na yata si Maverick ng tiwala sa apprentice nito. Dahil kahit saan ito magpunta, ay hindi na siya binabitawan nito. Kulang na lang pati sa CR. Ay kakalad ka rin na rin siya nito, wag lang siyang mawala sa paningin nito. She liked every second of it. Para sa kanya. Hindi lang possessiveness ang ipinapakita nito sa kanya. Pinagsisilosa na rin nito ang walang kamuwang-muwang na si Ben. Matulog ka na sa cabin. Lara, alam kong hindi gaano ka nakatulog kagabi. Paano mo nalaman? Sa halip na sumagot ay inilapat lang nito ang binoculars sa mga mata nito. At sinilip doon ang kabuuan ng dagat. He was avoiding eye contact with her. Binabantayan mo ako kagabi? Ano? No. Binabantayan mo nga ako. Hindi nga. Binabantayan mo ako. Giit niya. Bago siya bumaba sa lower deck. Ikaw, may lihim ka rin palang pagnanasa sa akin. Tinalikuran na lang siya nito. Ngunit nahagip pa rin ang mga mata niya. Ang mga pamumula ng mga pisngi nito. Ngisi-ngisi lang siya nang makarating sa cabin niya. Maybe I don't have to resort to stripping in front of you after all. Aniya. Nagising si Lara sa isang kakaibang tunog. Agad na pinuntahan niya si Maverick sa upper deck. Wala ito roon. Nasa ibaba na siya. Imporma ni Ben. Doing his stuff. Stuff? We've been monitoring this family of whales for a year now. Yearly kasi ay bumabalik ang mga whales na iyon sa isang lugar kung saan sila pinapanganak. Itong mga humpback whales ang pinupuntahan namin dito. They've been grown to a family of 3 now. Talaga? That's nice. Maverick's recording their song. Wanna hear it? Song? The humpback whales create the most complex, long-lasting, repetitive sound pattern of any animal. Kapag pinakinggan mo ng maigi, para ka rin nakikinig sa isang malaking isda na kumakanta. Lumapit sila sa loob ng yate kung saan naroon ang ilang mga gamit na tiningnan niya at ginagamit sa klase ng trabaho ng mga marine biologist. Nagaya ng grupo ng mga ito ni na Maverick. Ipinasuot sa kanya ni Ben ang isang headphone. Pagkatapos ay may pinihit itong button. Isang saglit pa ay narinig na siyang nakakaibang tunog.
katulad ng tunog na nagpagising sa kanya. "You're right," sambit niya. "They're singing." Narinig niya ang static sound mula sa radio. Boses ni Maverick ang sunod na narinig niya. "Ben, how is it?" Dinampot ni Ben ang radio. "Good. Mas malinaw ang recording natin ngayon. Itanong mo pa sa asawa mo." "Lara?" Nakangising ipinigay ni Ben sa kanya ang radio na agad na tinanggap niya. "O Gensi de Cosa?" "Gensi de Su." Sagot nito na ikinagulat niya. "Arigato gozaimasu." At kailan ka pa natutong sumagot-sagot? She heard him laugh. "Sekreto. Kumain ka na?" "Hindi pa. Sabay na tayo." "Okay. I'm coming up." "Teka, talaga bang kumakanta ang mga whales na alaga ninyo? Pwede ba kaya akong mag-request sa kanila? Yung favorite song ko. Yung Can't Take My Eyes Off You." "Ewan ko. Tanungin mo sila." Natawa na lang siya, pati ang ibang crew na naroon na nakarinig sa usapan nila. "Kakantahan na lang kita habang umaahon ka. Background music mo. Para mas dramatic. Salamat na lang." Inumpisahan na rin niyang kumanta. "You're just good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived." Singit ni Maverick na kahit sa ilalim ng tubig ay tinamaan na rin ng inspirasyong mga humpback whales. "And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you." Pati ang mga crew ay nakijoin na rin sa pagkanta. "I love you, baby. And if it's quite alright, I need you to feel my lonely nights. I love you, baby. Trust me when I say." Natapos ang araw nila na walang sawa at paulit-ulit ng pagkanta ng kantang iyon. Paano? Sa tuwing makikita sila ng crew na mag-asama ni Maverick, ay kinakanta ng mga iyon ang Can't Take My Eyes Off You. Tila itinalaga ang mga ito na maging theme song nila ni Maverick, ang kantang iyon. "Don't mind them." Wika ni Maverick ng hapong iyon. Ngayon lang kasi nakakita ng tao ang mga iyan, kaya ganyan sila. Ganito ba kayo palagi? Magulo? Masaya? Minsan. Kapag wala kaming topak, let me guess, ikaw ang may pinakamalalang topak sa kanila. Minsan lang naman. Oo nga. Nasaksihan ko iyon kanina, nang kumanta ka na sa ilalim ng dagat. Tumawa ito. At least, alam ko na ngayon na hindi lang pambanyo ang boses mo, pandagat pa. Isinama siya nito sa isang bahagi ng yate na tinatawag ng mga ito na sandek. Iyon ang pinakamalawak na parte roon, kung saan pwedeng magpagulong-gulong o kaya magtumbling-tumbling. Pero wala sa mga iyon ang ginawa nila ni Maverick. Sa halip, naglatag ito ng makapal na blanket sa sahig at nahiga roon. Mas magandang panoorin ang langit sa ganitong pwesto. Wika nito. Mas malawak siyang tingnan. Ang weird mo rin. Nasa kalagitnaan ka ng dagat, pero ang trip mong tingnan, ang langit. Nahiga na rin siya sa tabi nito. Oo nga. Ngayon ko lang nakita ang langit na ganito kalawak. Just wait until it gets dark. Sinulyapan pa nito ang relong pambising. In a few more minutes. Okay. Kahit habang buhay pa siyang maghintay ng magdilim ang kalangitan, ayos lang sa kanya. As long as nasa tabi niya ang kabuuan ng kanyang buhay. I had a great time today, Maverick. Salamat at isinama mo ako rito. Naisip ko lang na baka naiinip ka na sa bahay. Ilang araw na rin kasi kitang hindi nakikita nagsashop. Nagsawa na ako. Isa pa. May iba pa kasi akong pinagkakaabalahan. Kaya hindi ko na rin iyon hinahanap-hanap. And what's that? Sekreto ko na iyon. He shackled. You're really funny.
Pero mukhang mas enjoy ang trabaho ninyo. Matagal ka na bang marine biologist? Hanggang sa maisipan kong i-shift na sa marine biologist ang course kong political science. Ang layo ano. At least you are where you are right now. How about your family? My parents have been divorced for over 20 years now. May kanya-kanya na rin silang pamilya ngayon. I have 2 sisters. Sa iba't ibang bansa sila nagkalat. Hindi ko na matandaan ang mga kinaroroonan nila ngayon. Pare-pareho kasi kaming hindi mapakali sa isang lugar. Buti hindi mo sila namimiss. Minsan. At kapag ganoon, ipinabaling ko na lang sa trabaho ang oras ko. Hanggang sa makalimutan ko na lang iyon ng tuluyan. O kaya ay lalabas ako kasama ng mga kaibigan ko. Magpupustahan. At bubulagta sa special drinks na laging inaalay sa amin ni Hero. You seem fond of your friends. Oo. Sa kanila kasi nawawala ang pagkabagot ko sa mundo. They always have interesting things to do. Hindi ako mababato kapag sila ang kasama ko. And I have to thank Lex for that. Kaming dalawa talaga ang magkakilala nang nasa Australia pa ako nakabase. He's the sport extremities and the groom. Pero naglaylo na kasi siya mula na makapag-asawa. Siya ang nag-introduce sa akin sa mga long-time friends niyang sinadu, Hero, Iñaki at Sultan. You never mentioned my cousin dahil pareho lang kami ni Reggie na bagong recruit sa grupo. He's friends with Iñaki dahil magkakasosyo sila sa negosyo. Naalala niya mga kaibigan niya na sa Japan. They were all Japanese, but her personality jives with theirs. Dahil hindi naman mahilig mag-discriminate ang mga ito. Pero kagaya ng mga kaibigan ni Mayfrey, nagmahal at nagkapamilya na rin ang mga ito, kaya hindi na niya gaanong makakasama ang mga ito. Iyan siguro ang nag-trigger sa kanya na maging independent. Pero gusto na rin kasi niya maging malaya, na pumili kung sino man ang mamahalin niya. Ano nga pala ang gagawin mo kapag natapos na ang stint natin na makumbinsi ang abogado ng lolo at lola mo? Wala na ang liwanag ng haring araw. Subalit nagniningning pa rin ang kalangitan dahil sa napakaraming bituin na unti-unting naghahari sa kalangitan. Travel, I guess. Sagot niya. Kahit saan. Basta tanggap ko na ang pera. Sabay na natawa sila. Kapag tinanggihan ka, sampalin mo ng salapi mo. Sabay takbo. Huwag mo akong demonyin dahil talagang gagawin ko iyon kapag tinopak ako. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-umpisang bumuo ng imaheng nakikita niya sa pamamagitan ng pagkokonekta sa mga bituin. Iyon ang paboritong laruan niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama. Mayfrey, selfish ba ang tingin mo sa akin? Alin? Yung may matigas na bahay. Pinalo niya ito ng isa niyang kamay at kinatuwa lang nito. Selfish. Hindi shellfish. Batukan kita riyan. Nakaisa ka na nga. But frankly speaking, no. I don't see you as selfish human being. Although hindi ko pa rin maintindihan ang fascination mo sa pamana ng mga lola at lolo mo. Gaano ba ka talaga kalaki iyon? 2 million. And your net worth is? With my parents' wealth combined, 27 million. Mas mayaman ka pala kaysa sa akin ng 2 milyon. But, isn't mine. Isang diamond shape naman ang iginuhit niya sa langit. The truth is, I'm not really after the money. I just want my freedom. And that money is only my chance to have that freedom. Overprotective sa akin ang mga magulang ko. Dahil nag-iisa nga lang daw akong anak, kaya ni minsan ay hindi nila ako binigyan ng mabigat na responsibilidad. They don't want to see me having a hard time with my life. Kung sa bagay, bakit nga ba nila hayaang maghirap ang nag-iisang anak nila? Samantalang sobra-sobra naman ang mga pera nila. Para maging magaan ang buhay para sa akin.
At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.